Nandito tayo sa Tanay. Ito yung cardio natin. Naglakad tayo mula Malabon hanggang Tanay. Ayan, no? Yan yung dadayuhin natin ng gym. Kaya ba tayo nandito? Kasi sa totoo lang, sorry hindi, magiging vulnerable lang ako konti dito. Nung dinayo tayo ng mga powerlifter, medyo na ano ako. Nasaktan ako. Masakit talaga yun. Pinuot ka ba naman eh? Tayo ngayon. Oo. Eh kita mo, meron na nga tayong team, yo. Ninong Ray Bakal Club. Ako ang presidente. Tinupi tayo dun eh. Wala kang palag eh. So ngayon, na-realize, Dapat matapang ka. matapang ako. Nakaraan parang, sir? Hindi. Siga ka, sir. Hindi, matapang ako. Tatandaan mo yun? Nakatandaan ko yun. Ikaw yung pambato namin dito. Matapang ako. Galingan mo ah. Matapang ako. Mwah! Ngayon, ang problema ko kasi, sa totoo lang para tayong... Sir, ako'y sinampan mo, ba't ikaw yung nasaktan? Naalala ko kasi nung mga panahon nagdodota pa ako. Bakit mo ilalaban ang 1K MMR sa 5K MMR? Tama. So ngayon, tayo, amin natin sa 1K MMR tayo. Hanap tayo ng 1K ka? Tumigil ka, ha? Vlogger ka. Lalaban tayo sa mga 200 MMR. Parang medyo kaya yun. Hindi, ganito kasi yan eh. Bakit ka magbubuhat agad ng 200 kilos? Hindi, magsimula ka muna sa tulad ng bench press mo, 20. Di ba? Speaking of, ha? Ha? O tara, puntahan na natin to. Magkaalaman na. Teka lang! Maghubad kayo ng sapatos. Maghubad kayo ng sapatos. tayo pero may respeto tayo. Tama. tayo. Maganda pala gym dito sa Halahala, no? Ito, tira mo. Nakikita mo to? Yung mga plato na yan. So, pagsabay-sabayin ko yan eh. Oo. Pero teka lang, wala pa akong warm-up. Gusto mo ako ma-injure, no? Hindi. Sinasabi. Sir. Huwag mo kamay kasi may ibang nag-gym yata dito. Nag-gym. Ayun po, oh. Pag nakita ko, bayaan mo sila. Hindi, sir. Tuturuan ko kayo. Ang tawag dito ay straps. Papakita ko sa inyo ang isa sa pinakamagandang tricep developer. Sige. Mamaya ka na, makinig ka muna sa akin, ha? Ang tawag dito ay tricep extension. Hindi, push down pala. Basta tricep. Tira mo yung puwet ko. Yan, ganyan. Kailangan yan. Tapos, ang pinakamaganda kasi niyan, para mag-overextend yung tricep mo, itingala ko na yan. Isa pa. Uy, grabe, extend. Ganyan, oh. The single leg tricep extension. Uy, para saan yan? Para saan yan? Compound exercise yan para sa tricep tsaka sa hamstrings. Sir, makabali ka dito ha. Uy! Totoo ba yan? Wala akong warm up eh. Mamaya kapag nag-warm up na ako. Gawin mo nga. Kaya. Tagal ko na gustong gawin. Naalala mo nung 2023 nung hinuparan mo ako? Hinuparan ako, Pero sa tuwan, angkat, berat, Yung berat naiintindihan ko. Uy, parang kaya ko itong tangkihin. Laki niyan, pre, ah. Big mo mabigat yan. Mabigat yan. Ay, grabe. Grabe na kasi Andre, yun. tumigil ka. 5 kilo lang yan, sir. 5 kilo lang yan. Parang pamilyar to. Oo, parang pamilyar to. Oh! Ay, long hair din. Parang ikaw yun, ah. Kaso ang payat nun. Oo nga. Ah. May napag-aralan naman ako dun sa... Dumayo pa ako sa Tibet. Sa Tibet! Katabi ni Tibeti tsaka ni... Ano natutunan mo doon? Yun yung ano, this is lunch. This is lunch. This is life! Nakita ko ng mga klase na nagbubuhat dito. Tira mo. Ay, ako nang bahala dyan, boss. Boss, kaya. Kaya? Kaya to. Sa'yo ka dito. Noong nakaraan, maliit pa pusta ko. Dodoblein ko pusta ko. Teka lang ha. Papakilala lang ako. Sige. Papakilala lang Hindi ako. ko pakilala. Hoy, Ito po kaya, ano pangalan mo? si Albert po. Albert. Kaya to, pre. Kaya to. Kaya to. Ilang taong ka na? 19 po. Totoy na totoy. Kung nung ako yan tumutulo pa si Pongko Nung ganyang edad ako Ano, nagbubuhat ka ba? Opo. Uy, talaga? Opo. Ano binubuhat mo? Galon ng tubig? Medyo matagal ka na ba nagbubuhat? Opo. Mga gano'ng katagal na? Nung 7 pa ako.
Ilan taon na siya? 19. Medyo matagal. Bali, 12 years na. Hindi, ako rin naman nagbubuhat ako ng igib, pinag-iigib ako. Ay, oo nga, Nagbubuhat din naman ako. Okay. Dito ka nagbubuhat? Opo. Ah. So, itong mga barbell na ito yung binubuhat mo? Ito? Opo. Ay, sa mga bata yun. Sa mga bata? bata yun. Sa mga bata to? May mga bata nagbubuhat dito? Opo. Sabi sa'yo eh, panalo tayo tayo dito. dito. Sabi ko sa'yo. Toy, kwentuhan mo nga ako. Nag-i-squat ka ba? Opo. Anong timbang na squat mo? 261 Grams? kilos. 261 kilos. 261. Magbubuhat muna kami. Kung gusto mo sumabay sa amin, baka makakuha ka konting tips. Maturuan ka namin ng konti. Hindi kasi medyo bata ka pa eh. Kasi ako matagal na talaga ako nagbubuhat. Naabutan mo ba yung pagsabog ng Bulkang Mayon? Exactly. Nung araw na sumabog ang Bulkang Mayon, doon ko unang na-hit PR ko na 100 kilos sa bench press. Pagkagano mo ng boom! Yes! Mismo. Mismo. Pagkangot. Biruin mo, hindi ka pa pinapanganak. Nagbubuhat na ako. Eh talaga mas malakas ako. Bigyan kita ng tips mamaya. Sabay ka na lang sa amin. Sige na. Sige na, bubuhat na kami. Alam mo, kapag ikaw ay nagiging advance na sa pagbubuhat, marami ka ng mga ginagamit akong ano. Pinakita ko sa inyo yung SPD belt. Tapos pinakita ko sa inyo yung wrist wraps. Naalala niyo yun? Meron. Oo. Ngayon, Ito, diba? Leche. Hello. Oh, 'di ba? Lumalapit na 'to sa malalakas. Laki din ang katawan. Oo, macho 'yan, no. Rubber ka ba? Yes. Hindi, parang nag-aamoy siya ng yung amoy tae yata. Tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng knee sleeves. Tama yan. Babalik ta rin natin yan, ha? Babalik ta rin natin yan. Madali lang to kasi iba nakita ko sa internet, hirap na hirap magsuot nito eh. Hirap na hirap eh. Ako, eksperto na ako sa larangan na to eh. O, titiklop mong ganyan, ha? Sobrang expert. Tigilan mo na ako! Tapos titilan mo may nakasulat dyan, L. Ibig sabihin ng L, lakawi. Akala ko love. Sa kaliwa, yan. Ako lakas. Hindi left, sir. Hindi. Yan, lalagay mo na dyan. Eto, nakalagay R. Ibig sabihin niya rito. Rito. Okay mo yan. Nakaganyan din yung tatlong letra din yung bata kanina eh. Alin? Nakaganyan yung letra. Hindi, yung sa kanya nakalagay. SBD. Naka-SBD yung bata kanina. Shhh, wala yan. Tapos, may dala kang plastic. Akin na yan. Naramdaman ko eh. So, hihilahin mo to. Madali lang talaga to. Parang hirap na hirap ko po. Parang taba mo, sir. Higil ka. Plastic. Plastic. Sir, kailangan talaga yan. Kailangan yan. Bubutasin mo yan. Bakit dyan? Ang dahil mong tanong ha. Isusuot natin yan. Ha? Tapos sisiksik mo dyan. Yan, ganyan. Yata kaya doon. Tayo ako. Sir, yun na yung PR. Wala pa! Tapos? Hihilahin mo ngayon yung plastic. O, paano mo tatanggalin ngayon yan? Paano pag binaiwan Ganon! Nag-isip pa. Sir, bakit pati ikaw nalito? Pero din sa kabila. Pwede ka naman hindi tumayo. Lalo ko eksperto ka katulad ko. Diba? Oo. Ay, grabe. Ano mo? Wala, napuputulin na yung Iho, itayo mo nga ako. Sige po. Diba? Yun na yung warm-up ko. Handa na ako magbuhat. Tara dito. Akala ko PR na yun, sir. Tuturuan ko kayo, nung nakaraan tinuro ko sa inyo ay bench press. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-squat. Special yung sapatos ko, Notorious Lip Lifters, na nabili namin sa TheRock.co. Yan yung PR mo, sir? Grabe. Kanaka ng kan. Kapag kayo ay mag-i-squat, kunin yan. Hawak kayo dyan. Huwag lang kayo maiipit. As narrow as mobility allows. Tandaan nyo yan, ha? Tapos, papasok kayo sa loob, didikit nyo muna yung noo nyo. Pagkadikit pa, ididikit nyo para magsentro. Tapos, ganon. Tapos, inhale. Tapos lalabas ka. Ay, grabe. Balik na natin. Kala ko ito talaga. Sir, Ikaw naman. Ako naman. Ikaw naman. nanibago siya sa squatra. Naninibago ka sa squat rack. Tama. Ho. Ho.
Ano sabi mo, coach? Sir! Inhale, brace. Hey! Teka lang. Papanoorin ko lang yung ano mo, bar pat mo. Pag may sumundot sa bed ko po. Sige, baba. O sige, lagyan mo timbang, lagyan mo timbang. Lagyan mo. Lagyan mo. O, isa pa. 1, 2. Ay, ang tagal. Ay, grabe. Wow, parang... Apang dala. Ay, grabe, kumakanta pa. For me. Ang tawag doon ay the Ed Sheeran squat. Ha? Nasaan na yung bata kanina, umuwi na. Andito yata. Toy. Ika. Ayan. Tinan mo talaga pag mga bata talaga. Tinan mo yung sapatos, makinang-kinang pa. Ano nakalagay? Liu Xiaojun? Kilala mo ba yung Liu Xiaojun na yun? Opo. Cleans it. He's under it. And he stands with it. Meron ka rin yan, nakita ko sa office. Peke ata yan. Yung nakita ko, Liu Maoxing. Yung Liu Maoxing yung original. Nakita mo yung ginawa ko? Marami ka natutunan, no? Opo. Pakita mo nga sa'yo natutunan mo. Alam mo, ang sarap talaga ng feeling na may mga tinuturuan kang bata, eh. Diba? Oo. Ay, grabe oh. Wala lang oh. Oo, diba? Boss. Hindi, pantay lang kayo. Squat, 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 sir, squat. Squat. Hindi. Ibalik mo, ibalik mo. Ibalik mo. Kaya mo yun, boss? Gawin mo nga. Hindi kasi yun yung program ko. Papakita ko. Pakita mo, dalawang pula. Dalawa. Bakit ba ako nagpapaano? Alin ka dito. Anong tawag sa ginawa mo? Over behind the neck press. Behind the neck. Nag-iimbento to. Baka meron ka bang ibang inimbento? Sige, dagdagan mo nga ng timbang to. Alam mo, ayoko sa mga bata yung nag-iimbento eh. Toy, nilagyan na namin ng timbang. Okay ba sa'yo yan? Opo. Ilan yan? Bilangan mo nga. 80 po. 80? 80. Sure ka ba? Kaya niya ba to? Nakaawa ako eh, baka kumalas eh. Uy. Sing, parang wala tayo niyan ah. Wala ka nun? Wala. Hindi lang napapagalaw nito eh. Oh, tira mo yung chest ko. Tira mo. ah. Ayun. Oh, teka lang. Tira mo yung kabila. Oh. Sir, ito pa Sorry, rin! sorry. Ito pa rin! Sorry, wala pang control dito eh. Sige, Toy, buhatin mo na. Kahit sumabay pa tayo lahat. Oh. Oy. Hindi, may ano lang to. May daya. Ano tawag doon sa ginawa mo? Push press po. Push press? Opo. French fries yata yung alam mo sir. May Instagram ka ba? Opo. Ano pangalan mo sa Instagram? Nai po. Nai_71 kg? Yes po. 71 kg ka lang? Opo. Gusto mo buhatin kita? Sige po. Ano yun? Parang umiiyak ka. Albert Ian? Yes po. Junior Men 71 Clean and Jerk World Record Holder. Mali tayo ng naawasan. 33rd SEA Games. Ang dami pa pala. Mapapala ng sinimor ko, ang dami. Followed by Rap Strike. Kilala mo naman pala to eh. Ba't hinayaan mo kung mapahiya? Nakapalo ka pala dito. Huwag mo ako ipapayain. Tagal-tagal mo na nag-i-ensayo. Grabe! Kaya mo rin yung coach, di ba? Ayoko na nga ng t-shirt. Ay! Tinan mo to. Tinalo tayo. Ah. Nagpaturo ako. Ngayon, dito naman ako magpapaturo. Parang kilala ko yan. Familiar yan. Nakita ko na somewhere yan. Hindi ko alam kung saan ko nakita yan. Pwede ko ba lapitan? Sige po. Parang may kamukha lang eh. Lumalapit. Pero parang familiar sa akin to eh. Parang kilala ko to eh. Hello po. Hi. Ninong Ray. Hi, Ninong Ray. Mataba pero malakas. Anong ma'am? Maangas kayo, pagod na ako eh. Ninong Ray, presidente ng Ninong Ray Bakal Club. Kayo po si... Ako po si Heidi Media. Sabi ko na eh. Familiar yun eh.
200. Yan ang pinapangarap mo. Hindi, ano lang po yan. Drawing lang. Wala po yan. At least may logo ka. May logo po. Opo. Madam, gutom na po ba kayo? Yes. Gutom na kayo? Gusto niyo po, paglutuan ko po kayo. Pero, namin magluto. Ano ba? Ito na naman tayo. Babalik na naman tayo sa gym tayo. Babalik na naman tayo sa ibaba. patulong! Sir, hindi ganyan yung pang... Coach. Ano feeling ng maging malakas? Normal lang. Normal lang? Hindi naman ako ego lifter eh. Dre, di daw siya ego lifter. Mahiya ka ng konti ha. Anyway, Albert Ian De Los Santos, pakisabi nga sa mga iaanak natin ang iyong accolades. I'm a junior world champion po and a junior world record holder po sa clean and jerk in the men's 671 kilograms category po. Naiisip nyo ba yon kung anong klaseng glory ang binigay niya sa Pilipinas? Recent lang yan eh, kamakailan lang yan. Kailan pa ba yun? May? Oo, few months ago, di ba? Few months ago, oo. Tapos syempre nanonood, as always sa atin, ang iyong coach, si Coach Julius. Coach, kaway ka naman. Wait, yan si Coach, yan. Yeah, that's my coach. Yes! So ngayon, dahil hindi ko kayo matalo sa larangan ng buhat, baka pwede magluto na lang tayo. Kain tayo, ganyan. Okay lang yan? Gusto mo yan? Opo. Marunong ka ba mag-ihaw? Hindi po. Hindi ka marunong mag-ihaw. Tuturuan kita mag-ihaw, ha? Tuturuan kita. Yung mga batang katulad mo, dapat nakikinig sa mga matatandang katulad ko. Damn! I'm sorry. So, ang una nating gagawa tayo ng grilled chicken salad. Oo. Oo, maraming gulay, tapos may mga prutas din. Meron tayo ditong chicken, Breast. boneless chicken Boneless thigh. Oo. Na sarap yan. may konti ng timpla. Kahit anong timpla naman yan, pero kahit wala pwede. Tapos ilalagay lang natin dyan. Yun. Yan. Yan. Ikaw naman. Sige po. Tingnan natin, ha. Okay na? Yan. Okay na? Magbuhat ka na lang. Ay, sige Oo, po, buhat sige. ka na lang. Ako na lang. Sorry po. Kasi kailangan mina-maximize natin yung space. Opo. Yan. Ah. Mahilig ka ba sa chicken? Opo. Kailan ka pa Kailan ka pa nagsimula magbuhat? Nung 7 years old pa po ako. 7 years old? Opo. Ikaw, anong ginagawa mo na 7 years old ka? Makain ng uhog. Pero ikaw nagbubuhat ka na, tapos sabi mo, ang parents mo ay weightlifters din. Opo. Tama? Halos childhood ko lang po and in out sa gym. Tatay ko pa nag-coach sa isang school, so... So hindi totoo yung mga sinasabi na matatanda na kapag bata ka pa lang nagbuhat ka, masustunt yung growth mo. Ang tangkad pare. So hindi totoo yun. Hindi. Hindi totoo yun. Clearly, no? Opo, depende naman yun sa genetics eh. Tama, Matangkad naman tama. si papa ko. So anong feeling ng bata pa lang na magbubuhat ka na, tapos yung kaidaran mo ay hindi nagbubuhat? Like, hindi naman, dito ko nga, masyado ka nauusok, baka tumapang ka masyado eh. Kasi I'm sure hindi lahat ng kaklase mo nagbubuhat na at that time, di ba? Ngayon lang, kasi na sila nakaka-into fitness eh. Yes, oo. Pero dati, sa mga peers mo, ikaw lang. Opo. Talaga. Anong sinasabi ng mga tao sa'yo or anong tingin mo dun? Mostly, na-left out ako if ever may hangout. Kasi after school, training agad. Ah. And yun lang talaga yung day ko, like, everyday stuff ko. Alam mo na, noon pa lang na gusto kong gawin tong bagay na to. Ganun ba? Yes. Talaga? Since kwanto, legacy to ni Papa. And of course, first, alangan, Tumatapang ka Tumatapang masyado. na ako. Tumatapang ka masyado. Usod tayo dito. Ang usok iniiwasan yan. legacy to ni Papa eh. So like, of course, at first, nahirapan ako. Oo, Iba talaga yung relationship ng coach pati tatay. Yes, Sometimes yes. nakikita mo, tatay mo lang, di ba? Oo. Pero, yun. At over time, nung naglalakas na ako, dun, may flow na nakikita ko na yung totoong purpose ko. Yun. And nakikita mo ba na gagawin mo to habang buhay? Opo. Nakakatawa. Yes. Alam mo, kung nagsimula lang kasi ako nito na, pero kung nagsimula ako 7 years old, baka nagkita kami nito sa platform. Yun. Sir, masyado matanda. Baka as coach. Anong ko lang, nagluluto ka ba? Minsan, Ano niluluto mo? itlog. Yon. Gains. Protein. Ano paborito mo luto sa itlog? Scramble. Yon. Madali pa. Kahit mabasag yung pula, okay lang. Madali lang eh. Oo. O sige, hayaan lang muna namin maluto to kasi tumatapang kami parehas. Luto na yung chicken natin, pare. Bilis. Yun. Ganda. Sarap. Yun. Okay na yan. So, ihiwain na lang natin mamaya yan. Tapos, maghihiwa tayo. Lalagyan natin ng gulay yan. Ngayon, Opo. kailangan ko lang to ibaba. Mamaya na. Mamaya na. Kumakain ka ba ng gulay? Opo. Kumakain ka ng gulay, sure. Opo. Pipino, kumakain ka? Opo. Yes po. Okay, pipino. Ilabas ang pipino. O ngayon, tatanggalin mo yung dulo. Ganon. Galing. Kabila. Ganon din. Kuhain mo. Ganyan dapat eh. Willing tayong matuto.
Try mo nga. Dahan-dahan lang ha. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Wait lang, marunong. Wag mo gag! May training ka pa mamaya. Ako na lang. Ako na lang. Ako na lang. Ako na lang. Pwede natin yan. Lagyan natin dyan. Manggahinog, kumakain ka? Oo. Lagyan natin ng manggahinog yan. Yan, ganyan. Kasi ngayon naghihiwa tayo ng tomatoes. Pero huwag ka mag-alala, ito ang pinaka-high protein salad na makakain mo sa buong buhay mo. Yun ang gusto ko. Kamusta ang training ng isang weightlifter? Kwento mo nga sa amin yung itsura ng training mo. Paano nangyayari dito? Basically, the whole day lang talaga. Yung parang mental prep mo. It's just, nandito ka lang. No. Ang ibig ko sabihin, like, what do you do? Pinapractice nyo ba yung lifts, ganyan, accessory works? Accessory works after training na yun. After the training. main lifts, ganyan. But mainly, mobility. Since, of course, kailangan namin, complex kasi yung movement ng weightlifting. Oo, actually. Sobrang ano niya. Ilang beses na rin ako, yung likod ko pumitik. Gano'n? May mga injury ka na rin na Last nakuha? 2 weeks ago. 2 weeks ago lang. Oo. Medyo nag-recover ka na. Opo. Parehas lang ito nung nangyari rin sa Egypt. Yung Oo. 1 week before ng laro ko, injured ako. Talaga? Ito nakakalakad. Hindi ka nakalakad. Pero nakalaro ka pa rin. Oo. Consider pa nga ng nanay ko, lalaro ka pa. Sabi ko, ano man iyan? Ganyan. Sabi ko, wait lang ma. Trust ko muna tong proseso. Yun lang. Kaya ang hirap. Hirap Diba? maglakad. Kahit injured, nilaro. Diba? Ganun dapat. Parang ako. Kahit mataba. Pogi. Kamatis. Lagyan natin dyan. Hop. Raw onions. Kumakain ka? Sige po. Sibuyas. Yes. Alam mo, ang sarap mag-training dito sa inyo, no? Nature, Nature. ganyan. Hindi ka nasa city. Tahimik. Tahimik. Kamusta ba dito kapag bagyuhan? Okay naman? Like, pag bagyo yun naman, like, maingay compared sa city. Kung mag-ulan, maraming bubong kasi. Oo. Dito puro puno. I see. So, hindi rin masyado malakas ang palo ng hangin. Sakto lang. lang. Siguro ang lamig mag-training, no? Kapag umuulan. Actually, sakto lang. Sakto lang. Sakto lang. Pero comfortable. Comfortable. Yun ang masarap, di ba? Few days na maulan. So, maulan din dito ng mga nakaraang araw. Opo. Okay. Grabing lakas, pero saglit lang. Saglit lang. Saglit lang. Konti lang na onions. Kasi nung nakita ko yung itsura mo sa onions, parang hindi ka masaya. Yeah. Yan. Ngayon, hinihiwa lang natin yung manok. Ako nga, tingnan ko. Sarap. Juicy. Sarap, di ba? Paghiwa natin ito, sasama lang natin dun sa vegetables, tapos titimplahan natin, tapos tapos na. Ang dali lang, di ba? Coach, ano ba to, coach? Ha? Kaya ba to? Yan, konti na lang. Chicken sandwich na, oh. Chicken sandwich na? Kaya na to. I mean, anong magagawa ko? Durog na siya. Wala na tayong magagawa. Magbuhat ka na lang. Ako na lang. Thank you. Paghahaluin lang natin yung chicken sa gulay natin and prutas. Ang last na ilalagay natin dyan, Suwa. suha, pare. Sarap yan. Pomelo, wala nga lang gin. Konti honey, konti lang. Patis. And olive oil. Malakas ka ba? Buksan mo nga yan. Oh, grabe! Sete de oliva, paminta. Oh! And that's it. Yun. Yan na yun. Sarap. Gusto mo ng tikman? Sige. Mamaya na kasi may dalawa pa tayong lulutuin, ha? Coach, pwede ba akong tulungan magluto next? So, because Coach Julius is speaking English, I will too. Because I have a very good hold of the language, you know? Funny, right? Anyway, Coach, do you eat adobo? Yes, I do. What kind of adobo do you like? Siguro pork. Pork. Sakto. We have pork here. Sorry, exactly. We have pork here. Now, the version of adobo that I will cook for you is a version of it's a version that I haven't cooked before ever in my life. No, yes, forever. I don't know. So I am gonna cook the version of adobo which has never been seen in this world. It is called red adobo in fermented rotten fish. Yes, that's correct. In Tagalog, adobong pula sa bagong isda. First, we need the oil. Yes, it is very slippery. Then we add the pork. This is pork belly. The belly of the pork, of course. Oh no! One piece of meat. No, it's for the doggy now. Before we proceed to anything, we just need to saute the pork. My English is very nice, you know. Yes, Coach, you know, I'm also partly Japanese. Huh? Yes. Just maybe 0.5%. Just a very little bit. Yes, that's very true. I'm gonna tell you later because it's a very sensitive story. Anyway, we need to saute the pork. Coach, how is everything in your life? It's okay naman. Tatagalog naman pala to eh. Hindi pwede, hindi marunong Tagalog. Nosebleed lang. Nosebleed lang. Kamusta yung pagko-coach kay Ian? It's hard, lots of headaches, but I guess that's part of raising or teaching the youth, you know? Yes, the youth. I can relate to the youth, of course. Not
Not you, but youth. Cutie youth. Sorry. You may not understand why we find it funny, but it is very funny. Anyway, do you know how to cook? A little bit. What do you know how to cook? I can cook some Japanese food, some local food from Guam. Yeah, kasi si Coach is from Guam and partly Japanese, correct? Correct, di ba? Correct. So, can you tell us something about the food in Guam? Kasi I have no idea about the food in Guam. It's almost like Filipino food. Really? Yes. Like, any similarities? Meron na estofao. What's tefao? Estofao, yeah. They call it estofao. They mix it with like coconut. Like parang adobo but like with coconut. Ah, I see. Ma-pork din? Do they eat pork? Yeah, chicken. Pork, chicken. oo. Okay. Yeah, we have our own version of kilawin. Kilawin! Yeah, but we call it kelagwin. Even it sounds like Kilawin din as well. Like, Yeah. even the similar- language, no? Similar naman. Spanish colony din, same as Philippines. I see. Okay. So, let's get back to your athlete. Yes, you want me to be your athlete? You want to learn weightlifting? Is it hard? Do you like it hard? Sometimes, you know. I mean... I'm talking about weightlifting. weightlifting. Okay. Coach, I will speak to you in Tagalog because it's very hard for me because my English is just 2%. If I salubong an American later, I won't have any English left. Sige po. Kamusta yung feeling nung nakakuha ng world record si Ian? I think for me, it's expected na naman for him kasi he's been in this sport for so long. And I think it's his time now to really Shine. to shine. And I think we have a very good thing going kasi we have a good team. Just to see him be able to set our goals and for him to reach it step by step is, I think, for me, it's more meaningful than the record. If that makes sense. Kasi I see. it's the journey, the beauty lies within the journey, not the destination, diba? So yun, I think what I love about it naman. Meron akong nabasa a few months ago. Like, kasi I'm training with Raf in powerlifting. May nabasa akong something along the lines of, the training is the sport. Dati, I thought na, like, in powerlifting, kasi that's the only thing I can relate to. Kasi, for example, in weightlifting or in powerlifting, you're just given a few minutes on the platform, eh. Diba? I think, if you change your mindset to, when you train, you're executing the sport makes it a little bit different. What do you think about that? The way we trained in is like every lift in training should be like parang every lift on the platform. You know, you have to train with intent. You have to put in the effort, and also you have to also be okay with making mistakes or failing. I think that's also the beauty of it. Is if you're not learning to enjoy the journey, pero you're just looking at what you want to achieve, pero you're not living in the moment, it's hard to you know. And I think the problem with him sometimes is he looks at the destination first without thinking about how he has to struggle within the journey. So, what can you say about my employee here? His squat is 40 kilos, RPE 10. Oh. You need to do more. You need to train more na. Nagigisa na siya. Lagay tayo ng bawang. Marami. Marami pala. Yes, marami talaga. Kaya natin ng Okay, suka. suka. Yes. Oh my God! Have you tried this, Coach? It's bagong isda. Okay. It's unfiltered patis, essentially. Okay. Sniff it. It's very stinky. Oh. Yeah, but Yeah. sometimes the stink is the yum, you know. Paminta, marami. Tapos, where's the asyote? For this one, pwede natin ilagay ito diretso dito. Pwede na. Huwag nyo lang kainin. Para pamintang buo lang yan. Avoid it. Like the plague. Konting tubig lang. Yan. Yeah, it's getting red. Whoa. Yes. Oh, that looks good actually. Wow. Looks good. Yeah, you know, a tip about the pressure cooker. You don't need, hindi kailangan nakalubog yung karne sa tubig para lumambot. Pwede yun. Yes. Lalambot yung karne kahit above siya ng tubig. So, okay lang yan kahit di nakaganyan kasi ayaw naman natin to magsabaw. This is not a soup. Ha? Pressure cooker natin to for 15 minutes and we're done. Ganun lang kabilis, di ba? Coach, I need to take a nap for a while because the 40 kilos really got to me. Okay. Thank you. Bye. Wait lang.
Heidelin Diaz. Sabi ni Miss Heidelin kanina, gusto niya daw na sa sinigang. Kasi kasabi niya lang, kakasearch siya lang doon ng sinigang sa mangga. Yes. Oo. Na-curious ako kasi kumakain ako ng mangga. Sabi ko, gusto ko ng sinigang. Pero gusto ko ng mangga. Tapos tinignan ko sa Google, pwede pala. Pwede. Tapos nga gagawin natin. Yes. Okay. Oo. Paano Hipon. niya gagawin? Oo. Oh, Hipon ang gagawin natin Sige, ngayon. sige. Pero, dahil ayaw kayong mahirapan, ang hipon natin nakabalat na. Oo. Ngayon okay. sasabihin nyo, sayang naman yung balat. Kung itatapon nyo, hindi po namin itatapon yan. Kasi, meron tayong tubig dito na pinapakuluan. Ito, yung mga balat ng hipon natin, lalagay natin yan dyan. Pakakatasin natin yan. Ngayon, habang pinapakatas natin yan, ipe-prepare namin yung mga gulay. Bago natin gawin yung mga gulay, tanong ko lang, etong lugar natin dito na wala. So, ibig sabihin nun ay Heidelin Diaz Weightlifting Academy. So, ibig sabihin ba, pag academy, ibig sabihin ba nun, matututo sila dito? Ganun ba? Nagtuturo kayo dito? Parang ganun ba? Yes, yun yung plano na magturo ng weightlifting dito. Then, yung feels na, kasi nung nasa Olympics, before ako nasa Olympics, philosophy kasi namin ng team and the coaches ay para magkaroon ako ng good performance, kailangan may good sleep ako, good surrounding, good food, good training, Yes. then yung good mindset for me to perform well. Tama. Also, good looking. Yes. Sabi nyo, mamaya maraming batang darating. Yes po, nahalos 50 sila, so medyo magulo. So, anong ginagawa ng mga bata dito? Nag-weightlifting. Nag-weightlifting yung mga Yes. bata. Nagtitrain yung mga bata dito. Yes po, nagtitraining mga bata. Yan ang maganda kasi bata pa na-inspire na sila. Alam mo minsan, maaano mo, kunyari bata ka, tapos paglaki-laki mo, Olympian yung nagtitrain sa akin ng bata, balik nga ako. Alam mo yun, pwede yan, parang tinatanim mo na yung buto sa ulo ng mga bata no? Parang ganun. So, excited ako makita yung mga bata, pero mas excited akong kumuluto. So, cut mo muna yan, pakuluin natin to. So, kumukulo na at ang bango-bango. Miss Heidelin kanina. Sabi nila, pag hipon, tinatapon daw yung ulo. Ibahin niyo ako, Miss Heidelin. Wala ako sinasayang. Yan, pipigay lang natin yung ulo. Kasi nandyan yung lase, ba't natin sasayangin, di ba? May nakalimot kasi magdala na extension. May dala kaming blender dyan, pero wala kami extension. Paano yan? So, Amity, i-blender mo na to. Ang i-blender natin, ay pakita mo, Amity, pakita mo i-blender natin. Pinya para sa konting tamis at manggang hilaw. So, Midi, halos lahat yan, magtira ka ng 1/4, tapos eto kalahati nito. So, i-blender natin kasi hindi natin madudurog yan kapag di natin binlender. Ang maganda dyan, Miss Heidi, pag ginawa natin yung technique na yan, sabaw natin malapot. Kasi yung mangga, kapag naluto, medyo lumalapot ng konti eh. Bakit kailangan ng pinya? Para sa konting tamis. Tsaka ang pinapili, ako lang yung makikita mong tao sa palengke na naghahanap na, sorry, hindi pala ako. Si Amity lang. Ang makikita mong tao sa palengke na naghahanap ng pinyang pinakamaasim. Lahat ng tao naghahanap ng marami sa pinya. Pero si Amity lang ang naghahanap ng maasim. Para sa sinigang. Para sa sinigang pa rin po yan. Oo, may pinya. Pwede namang walang pinya kung ayaw mo ng pinya. Pero kasi masarap ang pinya. Okay. Ngayon, fortified na yung stock natin. Kamatis. Sibuyas. Pakuluin lang natin to, tapos gigilingin natin yan, tapos na. Ngayon, tatanungin ko kayo, Miss Heidelin Diaz. Yes. Tumingin tayo doon. Tingin mo ba kaya kung mag-weightlifting? Tignan natin mamaya. Tingnan natin. Kailangan Pero sa ba? tingin ko kaya mo kasi nagsisquat ka na, nagda-deadlift ka na. Tuturuan na lang namin paano mo i-lift yung bar from the ground to overhead. So, Gusto ko lang maintindihan nyo Ang deadlift, ay ganito. sige, demo. Pupulutin mo lang yung deadlift, yung dyan. Ang squat nandito, dyan, tatayo ka. Yung ginagawa nila, mula sa sahig, dadali mo dito, pak! Tapos narigyan mo dyan. Ganon. May tunog talaga para maintindihan nyo. Baka di nyo maintindihan eh. So mula lupa hanggang taas. Yes, dalawang event ng weightlifting. Yung ano tawag doon? Snatch. Snatch yung nakakatakot yung para mababali yung braso. Tama ba yan? Yes, tama. Tama. Para mababali yung braso, daan-daang kilo yun. Pagka wala Ano na bang kayong... gusto mong matutunan? Snatch, clean and jerk, or Parang clean and jerk. clean and jerk? Takot ka sa snatch? Para nakakatakot. Ay, mas gusto ko snatch. O, di snatch tayo! Sige, mamaya lahat tayo tuturuan mang snatch. Sorry, mag-snatch. Sige. Pwede ka din maging jerker. Ay! Ay! Hindi ako handa doon actually, kanina, naglagay na ako ng gulay. Lahat ng gulay nilagay ko except sa kangkong. Kasi medyo palambutin yan. Tama. Hindi ko muna nilagay yung acid natin bago ko ilagay yung gulay. Inuna ko yung gulay kasi medyo mas tumitigas ang konti yung gulay kapag may acid na agad siya. So ngayon, eto na blender na ni Ami, di inuwi niya pa malabon to. So ngayon dyan.
Gaano kaasim ang gusto nyo? Maasim na maasim? Yes. Nagpapatis kayo, Miss Heidi? Yes, yes, yes. Patis. Agad-agad lumalapot siya. Mm. Diba? Pagka nabitin ng konti, walang problema magdagdag nito kasi alam nga namang patakbuhin ka pa sa palengke, bumili uli ng mangga. Konti lang. Halo. Tapos, eto na, ang ating hipon. Nakabalat na po. Ayoko po kayo mahirapan. Yan. Uy, grabe. Ngayon ko lang makakita yan. So, pakukuluin na lang to. Tapos, Mabilis talaga oo, lutuin ng... mabilis lang talaga. Ayun, orange na agad, Orange di ba? na. Isang kulo lang yan, okay na yan. Ngayon, bago matapos yan, dahon ng kangkong. Yan. Uy, grabe, di ba? Oh, paano? Sandukin na natin to. Okay na tayo sa lahat eh. Kain na kayo? Gusto nyo kumain? Yes! O, di tara, kain na tayo. Tara. It's interesting to see the different amounts of ingredients, the different styles of ingredients. The chicken salad is probably my favorite kasi I like pomelo, so I really love the mix of flavors with the manga. I think it's really nice. The adobo is a nice taste to it because it reminds me of Guam, where I'm from, kasi we use aswete in certain ingredients as well. So it's a good reminder, and I think it's a good opportunity for me to revisit wanting to cook foods from where I'm from. So galing talaga. Pasada po. Ako kasi kasama ako. Yun. Ano po ang pinaka-favorite niyo po? Siyempre sila. Habang kumakain sila dyan sa likod, tikman natin yung adobo. Ay, yes po. Bakit ganito ang niluto? Baka may rason. Maraming rason. First. First is, nakalista kasi yun eh, nakalimutan ko lahat eh. Pero marami pong rason. Hindi po yan random. Pinag-isipan ko po lahat yan. O, tikman natin to. O, adobo. Masarap yung bagong isda. Mas masarap kaysa sa patis, pare. Tapos, yung chicken salad natin, na lagi naman natin ginagawa. Ganun pa rin, as always. Walang katalo-talo. Ang susi talaga dito, ihaw. Talagang yung char talaga. Char. Kamusta po yung sinigang? Napakasarap. Napakasarap, di ba? Alam mo, yan ang mga achievement ko sa buhay. Ito pa isa. Diba? Yan. Makapagpasaya ka lang ng tao, okay na yan. Ano pangalan mo, Iha? Ano pangalan mo? Samantha. Ano daw squat mo? 115. Legit, 115 kilos? Ilan taong ka na? 11! Ano boy? Ano squad mo? Pakilala mo yung bata mo. George! Ito pang bata namin. Samantha! Bata namin ha. Samantha, 11 years old. 150 ng squat. Umuwi ka na. Sige na, Samantha, kain ka na. O, tikman natin tong hipon natin. Sabaw. O, panalo no? Panalo daw yung sinigang. Manamis-tamis ng konti, di ba ho? Tsaka lasan-lasa mo sabaw yung hipon kasi niluto natin yung ulo. Tapos yung hipon itself, ay napakadali. Ay, wala nang balat. Busog ako. Matay kong kinain. 2,000 calories in 1 meal. Napakasarap. Paano mo na-count? Well, I have this innate ability to count macros just by looking at it. This one, 3 calories. You saw food there. Hala, kinain nga talaga niya. So, first of all, kamusta yung pagkain natin? How was it? Okay naman? Sarap. What's your favorite? Chicken salad. Chicken salad. Coach? Chicken salad. Sinigang. Sinigang. Okay. And again, nandito nga tayo sa Hedwala. Halahala. Hedwala. Hedwala. I think you're just busog. No. It's Hadwala. H-D-W-L-A. Hedwala. Hedwala in Halahala. Heidelin Diaz Weightlifting Academy sa Halahala, Rizal. This is around 2.5 hours away from Manila. Or 2 hours maybe. Pag walang traffic, 1.5. Paggabi, yes. Paggabi, yes. Oo. So, naligaw kami kanina. Doon kami sa scenic route dumaan. Sa bundok-bundok. Yeah. Pero it's fine. Okay naman. And hindi naman din mahirap puntahan, sa totoo lang. Very easy to find the place. Pakilala muna natin sa kanila kung ano ba talaga ang meron dito sa lugar na to. In a nutshell, ano tong lugar na to? Province. We have No! I mean the academy! Nilaloko mo ako, pare. We have to let the founder talk about it. Okay. Yeah. He's the mastermind sa Yes. HD Weightlifting Academy. So, what was your intention? Well, actually, I wasn't initially wanting this place. It's actually the co-founder who selected this place kasi medyo malayo eh. Medyo malayo, yes. Kasi
we're always going back and forth to Manila. But I think she chose this place because during the time when we had COVID. Yes. So she's like, oh, I want to get out of Manila. But then, of course, syempre, the person who doesn't drive doesn't realize how long or how far a ride is, diba? So, of course, I have no choice but to support my boss with where she wants to stay. So I ended up here sa probinsya. Yes. That's why we're here in Hala-Hala. So, yeah. It's a very nice place actually. Thank you. Okay siya sa akin. Mahilig ako sa mga gantong lugar eh. And hindi mo iisipin na, ayan, naririnig ko na yung mga bata, nagbubuhat na ba sila doon? Nagbabaksakan na. Oo. Hindi mo iisipin na sa gantong lugar ay merong isang gym kung saan pwede ka mag-practice ng weightlifting. And kanina, sabi niyo sa akin, mga bata yung nag-train, nung hapon na, biglang dumating yung mga bata. After school, pumupunta sila dito? Yes, after school. Tapos they train. Yes, they train. Nice. Going back lang, gusto ko lang explain kung ano yung HD Weightlifting Academy. Yes. So, HD Weightlifting Academy, co-founder IC, Coach Julius at ako. So, basically, it's weightlifting. Nung una, it's an idea na we will build weightlifting dito and then para may strength and conditioning how we do nung nasa Olympics kami. But now, we're doing it sa grassroots. Kung makita nyo po, maraming bata na nandito. So, it's more on nagtuturo kami ng weightlifting sa mga bata, making them realize kung yung pangarap nila through weightlifting. Na sana maging mas higit pa sa akin as a Heidi Lynn Diaz through weightlifting. Yon. Kasi, honestly, no, the Philippines is a very, how can I say this? Basketball-centric country. Yun ang sport ng Pilipinas. Yun ang sport ng Pilipinas. Diba? Like, nung bata ako, pag tinanong ka, do you play sports? Automatically, the question is, do you play basketball? Yun eh. Kasi, the only options were, at least yung mainstream options were basketball and volleyball. That's it. Kung ikaw ay nagbabadminton or nagte-tennis, that's very niche. Wala akong kilala in all my years, na bata kami, high school, elementary, college, na humawak ng barbell. Wala talaga. Kaya, nung minsan nakausap ko si Ray Carabin, which was your teammate. Yes. Before, Carabin. na-interview ko rin siya. Ang sabi niya, nag-weightlifting daw siya, nag-shot put daw siya. He's from Bohol. Tama, di ba? Taga Bohol siya. Tapos sabi ko, bakit ganun? Bakit sa Bohol, ang dami niyong exposure sa iba't ibang sports? You're from Zamboanga. Yes. Ganun din ba doon sa inyo? Yes. Sa Zamboanga kasi, Sorry, hindi ako nag-silent. Ako po yun. Pasensya na. Anyway, you're from Zamboanga. yes, sa Zamboanga. Sa Zamboanga kasi may sports program, Summer Learn to Play, and they really support. Si LGU nagsusupport talaga sa mga sa mga sports aside from basketball and volleyball. Ano-anong sports? Marami talaga. Right? Hindi mo mabilang eh. Kasi talagang nagsusupport sila and then they give incentives sa mga athletes. What do you mean incentive? Like, for example, magsabi tayo ng isang shot put. Halimbawa, it's a sport na, honestly, hindi ko yan alam. Yes, shot put. Kung nanalo ka ng gold, silver, bronze, so yung medal mo sa SEA Games, yun, may 100,000, 150,000 yun na incentive sa LGU. So, incentive ng LGU to. At hindi ko alam hindi ko lang sure kung meron bang ganun dito sa... Sa PSC Sa Manila. meron. Sa PSC meron. Sa Manila, hindi ako sure. Hindi rin ako Baka sure. magbabago na. Sana, Sana. hoping na meron ding incentives ang mga atleta, lalong-lalo na kung magpa-participate sila international. Kasi Yes. dala-dala nila Philippines eh. Of course. And sana suportahan natin yung mga atleta natin. At ikaw, Ian, ay galing din sa Zamboanga. Yes po. Diba? I mean, ano ang experience mo sa Zamboanga bilang batang... Eto tanong ko pala, mahilig ka ba sa sports o strictly weightlifting? Dabble naman ako in certain other sports, but of course, nauna talaga yung weightlifting. Yun ang nauna. Yun talaga nauna. Pero like, let's say, pickleball. Yun. Pickleball, oh. Bago lang yun. Bago lang. Hindi. Last time yun. Bowling? Bowling. Nung isang Davao kami, bowling.
Ano pa ba? Billiard. Nag-try ka lang nung tumatanda ka na konti. Yeah. Pero before, talaga strictly weightlifting. Strictly weightlifting. Kasi you're from a family of weightlifters. Yes po. Ah. Yung nanay ko weightlifter, but before she was athletics. Pero mismo yung uncle niya, pero sa amin, coach ni Kuya Robin. Mm-mm. Ah. Yes, coach siya. Uncle yung nanay ko. Olympian siya weightlifter. Siya yung weightlifting sa nanay ko. Ah, wow. Ah, nice. Yung tatay Parang ko. family, ano ba, family matters. Family ba? affair. Family affairs ang weightlifting. Yeah. Kasi kung makita mo, ako rin, weightlifting lang din ang alam ko. So, from a very young age, weightlifting. Weightlifting na talaga. Kalawang inaamoy. Kalawang talaga. Oo. Ikaw, coach, what's your history with sports? Oh, Oh, alam well, actually, my first sport was volleyball. Volleyball. Yeah. Pero I got into volleyball because I wanted to lose weight. Because I was bullied. I look like the kid from Up. Russell. Russell, yeah. Him too. Yeah, Kambal. So literally that's why I got into sports, and then in Guam we're very into like jiu-jitsu. So I did jiu-jitsu. I played in high school I played American football. And then I also had a phase of ultimate frisbee. Ultimate Yeah, frisbee. and I was pretty good at it. I was pretty good. Then yun, like we would during lunchtime in high school we had a like table tennis. So in lunch I would play a little bit table tennis with my classmates. So yun, I've been around sports most of my life. I was also doing like parang dragon boat, pero it's called outrigger canoe. Parang it's like a boat with a alma, like a outrigger. And then we would do paddling. So I was doing that too. And then I found weightlifting in college. Yung weightlifting as we know it today, like this is a very old sport, 'di ba? Yes po. Yes. Like I think powerlifting nag-start siya early 80s, late 70s, I think. Pero weightlifting even before that. I think this is the original strength sport, tama ba? Totoo, yes. Tama, 'di ba? This is the It's original been strength sport. in Olympics since nag-start ang Olympics. Ah, talaga? Since Yes. nag-start ang Olympics. Nauna Okay. ba yung Olympic style weightlifting? Nauna? Or powerlifting? No, it was clean and Weightlifting press. talaga. Before it was Clean and like press, clean and press. Pero weightlifting pa rin ang tawag. Weightlifting pa rin. Yeah. Hindi yung powerlifting as we know it na squat, bench, deadlift. No? Yes. Oo. So, pwede ba natin i-explain, since nandito rin lang tayo sa topic na to, ano ba talaga ang weightlifting? From the athlete itself, paano natin i-describe ang weightlifting for the masses? Pwede isa-isa kami. Sige, maganda yun. Actually, Ikaw muna. maganda Oo, yun. di ba? Ikaw muna. Iba-ibang definition about isang atleta. Recitation to para sa Oo nga, Recitation. recitation. Wala na. Index card, pakilabas ha. Card, please. Ini-engage tayo. Yes. Engage. Tama. So am I going to judge this or? Oh, no. You're part of it. You're going to define it also. Para You sa help akin, us. yes. You help us. Weightlifting is an Olympic sport. Nauna yun siya dyan. Olympic sport. Na ano yung basically yung ginagawa nila doon? Just so some people understand kung ano yung ginagawa dito. Oh, you can make difference from from powerlifting to weightlifting. Well, weightlifting is a strength sport that has two events: the snatch, which is lifting a barbell from ground to overhead, In one motion. and clean and jerk, which is two movements: the clean, which is lifting the barbell from ground to shoulder, and then the jerk, which would be from shoulder to overhead. Ano sagot mo ngayon? Ikaw, naubos na. Oh, Pero ikaw, sige. wala na. Ano ang weightlifting? Hindi, anong He's definition ng just gonna weightlifting? paraphrase what I said. Anong weightlifting sa definition na para galing sa sa'yo. puso mo? Tama. Moving weights at a very complex movement. Oh, galing naman. Talino. So, essentially, no, you're gonna move the barbell from the floor overhead. Yes. Tapos meron dalawang moves. The snatch, which is from the floor, tapos diretso mong igaganyan, tapos tatayo ka. Pero Alright? wide grip na. Wide grip. Tatayo ka. Tapos the clean and jerk, kung saan gaganyan ka, dito clean, tapos yung tack. Yes. Para tatalong ka ng konti, sisipa ka, 'di ba? So, yun actually yung yung ginagawa niya to get the barbell from the floor to overhead. Ba't may baka? Ano 'yun? Doon. Doon, okay. Ngayon, iniisip ko lang. Dito sa Manila,
yung mga siguro, no, siguro I'd assume, yung mga magsa-start ng weightlifting dito, magsa-start sila, adults na sila kasi hindi sila exposed Just sport. sa doon mismo sa particular na sport na yun nung bata sila. Yes. Ngayon, meron din kasing stigma na kapag ang bata nagsimula sa heavyweights, masa-stunt yung growth. Gaano po katotoo yun? No, I was always short. Pandak po ako. Pandak yung lola ko. Pero sa kanya, Na he started at the age of 7 7. until now. Only his height grew. So, hindi siya Hindi totoo. Hindi totoo yun. Eh, actually, that's the same thing Ray said na Malaki si Ray. tinan mo ko. Si Ray, ang laki. Ang bata-bata ko pa lang, nag-weightlifting na ako. No, hindi totoo. So, I think, Bato kailangan talaga natin ito. alisin yung stigma na yon na kapag ang bata maaga nagbuhat, eh masastunt yung growth. So, if anything, makakatulong pa sa development ng bata yun di ba, no? Bones, the bones. Ayun no. Tira mo yun. May nagpa-practice na, oh. Lupit. Front squats. Oh! Okay. Josephine's getting strong, huh? Yeah, she's strong. Huh? She's getting strong. We're Yeah. considering her Ganun, for Batang Pinoy or Batang Pinoy. What's her name? HD lip up. her name is Josephine. Josephine. Anong All out. age niya? 9? 9. 9. Si Samantha, yung na-meet natin kanina, anong age niya? 11. 11. 11. She can squat what? 115. 115. Really? Yeah, 115. Is that for reps? No, one rep max. One rep max. So, pero 115 at 39 kilos body weight, correct? 37 ata. 37 kilo body weight. Nakakahiya yung squat ni George na 40 kilos at 80 kilos body weight. Kawawa si George. Tulog na, na-trash talk pa rin. Natulog na nga ako dito Tulog na, na-trash talk pa rin. Pero ang amazing, kapag nakikita nyo yung mga bata na komportable sa barbell, hindi, actually yon sige, ilang months na sila nagtitraining? Bago lang yung mga nandyan. Weeks. Bago lang. Si Samantha, Si Samantha matagal-tagal na rin. may years na. 4 years. 4 years na. So ilang taon si Samantha ngayon? Hindi, 9? Hindi lang. 11. Nag-start siya mag-training at 6 years Actually, old. 5 ata. Ganun, mga 5 years. 5 years old siya nag-start mag-train. Wow. A barbell is so hardcore. At least for someone like me na hindi naman lumaki sa ganyan. Kasi tama si Alvin, nung bata kami, we're playing with text, pogs, trompo. Pogs, kungis. Oo. Meron pa kami nilalaro data, sumpitan ng sago. Diba? Yeah, ang sarap nun. Tapos sasaluhin mo sa bibig. Okay. Sarap. Yeah. Pero Wala kami sa time na. wala kayo nun. Wala kayo nun. Turuan ko kayo mamaya. Ay, Wag naman. Wag na. And eventually, isa sa mga yan, posibleng mag-spark ng love and joy sa kanila yung sport. Posibleng sundan ng yapak. Miss Heidelin, di ba? Ni Ian. Ni Ian. Speaking of Ian, pwede mo bang ikwento sa amin yung latest accomplishment mo? Sa Egypt. It's a Junior World Championship po. Junior World Championship. Yes. Last ko na yun since magsi-senior na ako next year. Junior is until 19? No, 20? 20. Until 20. 20. Pag 21, Pag 21, ano na yan? senior na. Senior na. Senior, tapos pag 35, Masters? Masters na. Okay. Sige, Pag ano nangyari? open age naman eh. Open age. 15 to hanggang sa pagtanda mo. May Gusto open mong division buhat, din. oo. Yes. Okay. In that particular competition was lots of challenges, physical and mental. Since that time, 2 months from that time, kakapatay lang ng tatay ko. So, and throughout that time, it was just me burying lots of that pain through just training. Kahit to the point na kahit light lang dapat ang training, gusto ko i-heavy. Kasi gusto ko lang... Off-program? Off-program na ako. So sobrang grief ko. Sabi ko, sige. And by that time, pagdating ko na sa Manila, dito. And we were just like days of competition na. 2 weeks out, 2.5 weeks. And by that time, sa last week na talaga, boom, pumitik likod ko. Pumitik likod mo. Kasi due to over-fatigueness, pati yung parang, hindi ko naalagaan ng maayos. Kasi medyo distracted ka rin. Pati, What does it, meaning pumitik yung likod mo, nagkaroon ka ng... Na-injury yung... Is it the spine? No, just the Spasm siguro. Spasm lang. Muscle. Yes. Muscle. Okay. So, yun. Grabe yung trust ko sa process. With the help with our physical therapist, dun talaga napatiwala sa sarili ko. Like, parang, sige, trust the process na lang. And by that time na okay na ako,
Sa competition na kami. Yes. Ano nangyari sa competition? Total gold. Mhm. But that was the time na makamedal na sana ako sa snatch but na fumble ko yung first attempt ko. Kaya, it's a running gag na hindi pa ako nakakamedal sa snatch pero nakukuha ko lahat sa competition. So yun, binawi ko na lang sa clean and jerk. First attempt pa lang sa 175, kuha ko na yung total. 175 kilos, ha? To put that into perspective, ako po ay 100 kilos. So that's 1 3/4 of me. He carried that from the floor to overhead. First attempt, then at sa first attempt ko, nalo na ako agad. Di pa ako sure. Sabi ko, nalo na ako agad dun. Nung in-attempt ko ng world record ko, tumingin pa ako sa scoreboard para sure, nalo na ako. Okay, sige. Nawala konti yung kaba ko. Doon namin gumita ako konti sa sarili ko. Sige, may dalawa pa attempt. Kunin ko na lang ito. Eh, nakuha ko naman sa second attempt. Tama. Sabi ko, sige, okay na lang. May plano pa mag-190. Sige, pumunta ako sa platform. Dinedlift ko na lang. Dinedlift mo na lang. Kasi hindi ko na kaya. Wala na, happy na ako dun. Tsaka nakapag-world record ka na rin eh. Diba? Ikatatong beses na to. Ikatlong beses mo ng world record to. First, dun sa World Championship sa Norway, Open. First ko yung Open na competition. Believe talaga ako sa mga idol ko nandun. Grabe. Group B yun ako. After nung nag-compete ako, nintay ko muna sa Group A. O sige, sino mag-a-adjust? Kala ko wala lang. 185 sa kanila, wala lang. Siguro nag-a-adjust man sila. Kasi kung mag-185 kasi sila, may plano pa sila mag-185. Pero it wouldn't matter kasi ako na una nag-lift. Tama. It's based on who lifted first. Sabi ko, okay. Wala, nag-adjust sila parang na, uy, it's an honor. 1 by 1 na. Pababa na ako 8. At least 8. Tama, At least 8. tama. In the world. Tama. At least. Alam ko na standing ko sa mundo. Yes! 8 in the world? 8th in the world with 8th in the world. At saka senior level Senior na siya, level. hindi na junior. Nice. Iba pag senior eh. Oo. kalaban Olympic ko. caliber ka na. Tama. Coach, how does it feel na yung atleta mo ay nag-excel ng ganito kaganda? I think I'm happy. Pero of course it didn't come without its challenges. Pero I'm happy to see that the team is working together. What we're doing works. We have a solid team that I feel could take us very, very far. Pero there's still a lot more work that needs to be done. I don't want to feel complacent, or I feel like there's still more that we can get from Ian. Pero yun, it's gonna take a lot more, especially if we aim for the Los Angeles Olympics. Nice. Kailan to? 2028. 2028. Coach Julius, are you the type of person that finds it hard to celebrate? Kasi I am that person. Ganun ako. I mean, I think for me, I love to celebrate. Yeah. But I love to celebrate na naman, pero I also know that It won't last long. it won't last long. Pero it's also kasi like I absorb a lot leading up to comps. Like this guy, kasi I'm not just, it's not just one coach in our team. His mother's also his coach, and we all work together. But I'm the coach that also absorbs a lot of the problems that come about. Pero but that's, I guess, part of his youth going into adulthood is just dealing with those teenage issues. But I think that's part of the growth. He's very well advanced for his age, and I think the mind will catch up to the body eventually. Pero we still have to create that environment that cultivates elite mindset and elite preparation, and of course having an elite team behind him. Na-mention mo, the mind will follow the body. That's very interesting. In sports, I mean, this may be a stupid question pero what needs to be trained first? Is it the mind or the body? If meron kang priority, is it the mind or the body? If it were up to me, it would be the mind, but sometimes there's some things that the mind, that a person has that can't be trained if they just have it. And I For think, example? like with Ian, like he has all these external things that affects his mind, but naturally he has this mindset. When it's on, it's on. But because he's still a young athlete who's about to reach the elite status, he still has to go through his growing pains. And I think the blessing with when I worked with Heidi
was my challenge wasn't how am I going to make her elite because she was already elite, but the bigger challenge was how do I make her more elite? Because she already has the mindset through how many years of competing, how many years of failure. With Ian, he's failed, but not enough to where it would be part of his arc. His the character. It wasn't part of his character arc, and I had the blessing to be there since when you're what 14? Yes. 14 years old Since was when I 14 siya met him. magkasama. Yeah. Well, when you say that, it's one of the times after Spain, was it? That was the time that really clicked That for was me. in 2024. 24. Kasi yung back injury ko, dati pa to, meron yung isang competition na nag-click talaga sa akin. Well, doon talaga nag-start yung parang yung talaga, worse. 2 days before competition, 2 days nag-fly out na kami, umitik likod ko. Todo lahat, sabi ko, sige, that's the process, ganyan. Pagdating sa competition, naka-clean and jerk lang ako. Naka-snatch lang ako. You remember this, Ian, I asked you, what is in your mind whenever you live? Nalala mo yun? Kasi yun Kailan yung to? pinaka gusto ko na hindi mo nalala. Pero yung sabi mo na, whenever you live, you have to do your best. You're pushing yourself. This is when nung nandito pa ako noong 2022. Tinanong ko siya, bakit ikaw malakas? Sobrang lakas niya. Tapos bakit yung Random iba? day training, ganun lang. Yeah, like, Tapos parang sabi ko, bakit hindi mo madala yung iba? Sabi ko, kasi siya, yung mindset niya, push lang ng push. Hindi yun, ito lang kasi limit ko, hindi. Siya yung parang, grabe yung pinupush niya talaga yung sarili niya. Kahit na sa tingin namin, hindi niya na kaya. Pero makita, was this the time nung nag-198 ako? yes. Parang sabi ko, grabe naman to, ang lakas naman. So, like, ang sinasabi ba natin dito, tulad nga na sinabi ni Coach, you train the mind first. If it were up to you, sabi nyo. Ang sinasabi ba natin dito, dahil malakas yung mental strength ni Ian, sumunod yung body. Is that what we're saying here? Well, kasi honestly, the physical part's easy. Yes. The Like, physical yeah. part is easy. Yes. Yes. The people don't realize, well, at least for our sport, people don't realize the mental part is really so much harder than the physical part. Honestly, like the strength stuff is very easy. For me, like the mental part, kasi there's so much expectations I would set for my kids, for my athletes, that sometimes like my expectation is like this, but their mindset is still down here. So like if I'm trying to cultivate and build this mindset to go up, I still have to remember that bata pa lang. They still need to go through being a kid before they realize like, oh, yung na pala, I needed this. Some kids have it. Some kids naturally have it. Luckily for him, both of his parents were weightlifters. So it just became natural. But for some of my kids here, they have no weightlifting background. Their parents were even so shy to make them do weightlifting. Pero they saw the opportunity. And the fact that now that weightlifting is in Palaro, now there's opportunity for them to help their family. So yun, aside from the financial stability or financial help that comes with weightlifting now, now they have to mature quicker because they will have more responsibilities if they become national team. And that's why now I'm trying to fast track them. Kasi what we're able to do with our kids, we're able to build them to almost a national team level in 3 years compared to clubs that been around for decades. So yun, that's kind of like the challenge we have naman. Para sa akin kasi, in any sports, you can be talented. Pero ang magtatagal dyan ay yung may pangarap, nagsusumikap, who really works hard and who push himself to the highest limit. Kung titingin tayo sa mga, for example, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao's incentive was to help the family. Kaya siya nag-box ng maaga. And may napanood lang ako sa internet, di ko alam gaano katotoo, karamihan ng nagmamuay Thai sa Thailand, yun din. Incentivize sila to do sports. Unlike, karamihan ng tao dito, like, eto, nag-swimming kasi wala lang. Nag-table tennis. Maraming sports na pinasok yan si Ian. Kasi he enjoys sports lang. Yun lang, nag-enjoy lang siya sa sport. Hindi talaga sila incentivized to do so. 'Di ba? Do you think na kailangan natin magkaroon ng cultural shift na para bang yung incentive to do sports
should it be there? Dapat ba nandun siya at an early age? You wanna hear it from the athlete first, and then the coach will answer. Sige. Sa akin, as an athlete, kasi galing ako sa hirap, it helps. Lalo na kung hindi kaya ng magulang kong magbayad for my school sa pang-araw-araw. At saka yung incentives na yun, makakatulong ako sa pamilya ko. And it also gives my, like, suporta from family. Kasi bakit, so may pera dyan. Hindi naman sa pera-pera lang, but money helps a lot. Totoo yan. Yes, maging realistic tayo dito. Kailangan natin ng pera para ma-realize yung mga, sa akin, project or dreams. Para ma-realize ng isang atleta, ng isang sports, or ng isang LGU, hindi tatakbo ang isang programa or hindi mararating na isang atleta ang pangarap nila na kung walang pinansyal na aspekto. Kasi lahat ng bagay na kailangan ng isang atleta, kailangan ng pera. Pambayad sa accommodation, ticket, pagkain. Tama. Coach. Kasi for me, I came from, I won't say I'm from a rich family or anything, pero I'm privileged kasi I grew up in Guam. But when I was in national team for weightlifting, I had to do my 9 to 5, my 8 to 5 job, and then I would train after. Tapos walang stipend from government. So we're funding our own to compete. This is sa Guam. Sa Guam. And it's hard. And it's hard. It's different kasi we don't also have the resources, the coaches. We don't have the right guidance. And weightlifting was very new when I was there. So yun, when I came here, I saw, wow, it's such a culture shock. It's a different mindset. Parang iba. Kasi here I am, I'm doing the sport because I love it, not because I'm putting food on the table. But I still have to work hard to be able to represent my country. So yun na difference yung mindset. And then it made me realize how much more I love this sport because I was inspired by her. First off, parang showbiz. I was inspired by her. Okay lang maging showbiz, okay lang. I was inspired by her because I saw how hard she worked. I've seen where she lived. I've seen wow, I was so shocked, right? Pero then I also realized wow, I guess it doesn't matter where you're from, but if you have the same love and passion for a sport, you'd be willing to put in the work. And in regards to if we should give the kids incentives to train hard, honestly, I think it's 50-50. Yeah, you want to give them this pressure, but you don't want to give them pressure to where they burn out by the time they reach, their teens. Like with this guy. This guy had pressure since he was a child. But I also reminded him when I first met him, look, you have to enjoy this. So it was a nice balance when he would visit us or when, because then there's not much pressure, but he's also getting to enjoy the sport. So that's why me and the mom, we work really well because we balance that, And I think that's the beauty with him is that we were able to balance out that expectation compared to how much you can love the sport. Yeah. I'm sure, pag pinapanood ng mga inaanak ko to, maraming magiging interested sa weightlifting. As an adult na merong spare time, na merong, sabihin natin disposable income, enough to spend for a sport that you love. Kasi iba yung gagawin mo lang itong sport, and iba, if you're gonna go elite, magkaiba talaga siya, di ba? So, how does one start? Sa Manila, for example. Actually, nagtuturo ako sa UP. Nagtuturo ka sa UP ng weightlifting? Yes, twice. May 2 klase ako ng Wednesday sa UP. Magdagdag ako ng panibag, 2 schedule ulit. Ibig sabihin, dumami ang napa-inlove sila sa sports. Yun. Na-appreciate nila ang sports at nasabi nila, sana nakilala ko ang sports nung bata pa ako. Di ba? So yun talaga yung purpose ko, yes. Yan yung sinasabi ko noon pa na bakit hindi tayo exposed sa ganito? Bakit masyado tayong nakafocus sa kukunting sports? Ang dami-dami natin pwedeng gawin. 'Di ba? Napakaganda ng talent pool natin sa Pilipinas na pwede nating i-hone para maging elite if meron lang magandang support system ang mga atleta natin.
Yun talaga eh. Yun talaga eh. I mean, I don't wanna point fingers. That's not That's the why point. yung pinapangarap talaga namin, may pasok sa palarong pambansa ang weightlifting. At naipasok natin this year. Kasi kung Congrats. nasa palarong pambansa, nasa 18 regions and with the support ng mga LGUs. So marami tayong bata ngayon na nakapasok na. Nandun na, at least na-introduce ang weightlifting sa 16 regions. Yun. So I hope na mas dadami pa. Mas Tama. makita nila ang ganda ng weightlifting. At sana sa association namin makita kung gaano kagaling ng mga weightlifters natin sa iba't ibang bansa. Yes. Sa iba't ibang region. Iba't ibang region. Gusto ko lang din sabihin na ito man ay barbell sport. It has grace, meron siyang finesse. Pag nanonood ako ng mga slow-mo ng mga clean and jerk super technical. Pag tinitingnan ko siya, it's something na hindi ko kayang gawin. Kasi years and years of practice talaga. And even though barbell sport siya, tignan nyo na lang, Heidelin Diaz, pwede to sa mga babae. Marami kasing barbell is hardcore. Tool lang yung barbell for the sport. Yun lang siya. Yun lang yung technically weapon for the sport. Yun lang naman siya. Pero I'm sure, nung nakita nyo si Miss Heidelin Diaz, parang, uy, gusto kong gawin yan. And siguro, kung na-put off mo yan, yung thought na yan for a very long time, baka eto na yung time para mag-start sila, na seryosohin nila, pasukin nila, di ba? Ngayon, isa siguro sa makakatulong dyan, manood kayo ng HD Liftoff. Paki-invite naman sila. Yes, inaanyahan ko kayong lahat na manood sa ng HD Liftoff 2026 at Glorieta Activity Center sa August 15 to 16. Ano meron doon? Ano makikita nila doon? So, sa HD Liftoff, maglalaro ng 2 days ng weightlifting. So, mga bata din maglalaro. So, 150 athletes na magbubuhat. Yes. Dami. Actually, gusto ko siyang Try mo. sige, titignan ko. Titignan. Libre ba ako? Alvin, sige na. Hindi daw Hindi libre? Nasa Cebu ako noon. If Sige libre lang. lang ako, nandun sana ako. Pero hopefully, mga inaanak, pumunta kayo doon kasi it's something na makita siya sa TV and it's something else na makita siya sa live. Yes. Iba rin talaga. Saka diba? ma-amaze sila pag makita nila yung mga bata nagbubuhat doon. Yes. Tingnan niyo And yung mga also with the bata. equipment ng Eleiko. Wow! Yes, Wow, Eleiko. wow. So magdadala kami ng, together with The Rock and Eleiko Philippines, ng platform from Eleiko talaga. So Yan ang nag-purchase kami. napakaganda. So at least makita nila yung international na platform. Yes. Ngayon, total, napag-usapan na natin to. Baka pwede paturo ng konti. Akala ko. Turuan, konti lang. Konti lang. Pwede. Turuan nyo kami. Si Coach Julius mo tuturo. Yun, ito. Ito, Magaling grabe to. to. Magaling to. Magaling to. Teach me, senpai. Let's go. Yes, senpai! Tara. 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 Magsapatos na kayo. Tara. Lahat ba? Lahat. Tara. You want a spotter? Okay, go. Spot. Parang sa legs mo din yung effort. So, ito. Konti lang pinuno ko. Coach, mag-warm up ba ako? Yes, the ski. How long? I made Ian do 500 meters. 500 meters? Kaya pa? Kaya! Good. 500 na ata, Coach. 60 pa lang. 60 pa lang? Susuko. Ako susuko? Sa harap ng mga bata. Hindi. Ipapakita mo yung kahinaan nito. Diretso lang. Harap na lang. Tira mo. Gumagalaw oh. Huwag mong dayain. Isang bagsak na lang. Okay. Palakpakan! Ian, count. 1, 2, 3. Yeah. If you hit a PR, you can ring the bell. Ha? Yay! Sayang lang din natin nakita yung PR. Yay! Yay! Snatch, overhead squat, ilagay niya dito. Taas, yan. Yeah, lock. Hindi, yan. Slow ang pagbaba, tapos mabilis ang pag-akyat sa squat.
squat. Slow ang pababa, mabilis Yes. ang pag-akyat. Pero diretso parang tingin. Okay. Oh. Diretso tingin. Oh. Oo nga, wala akong PVC pipe. I will get it. PVC pipe for Ate Hides, ano ba? sorry. Huwag masyadong white ang stance. Oh, so kailangan. Chest out, look straight. Yan. Okay. Tingin diretso. Yan. Deadlift. Okay. Okay. Deep push jerk. Okay, recover. Okay naman. Okay naman. Oh. Okay. Deep push jerk. Recover. So yung gusto mo bang bigyan kita ng feedback sa lift? Sige po, bigyan niyo po ako ng So, feedback. yung feedback sa clean mo lang, masyadong straight lang siya. So, ginawa mo lang power, kaya nabigatan ka na parang, ha? Bigat mo na. So, kailangan mo lang i-receive siya ng half or full squat. Ang hirap Pero daw dahil hindi clean, mo ha? kaya Yung full mobility. squat, yes, yung Oo. mobility. Then yung jerk naman, again, yung mobility lang yung problema. Pagdating dito, maganda na. Kaya nga sabi ko, baka natutunan mo yan sa, baka may nagpaturo ka na Baka sa iba. overhead Oo. press siguro na ayoko. Kaya Pero naman maganda yung lift mo sa jerk, maliban sa clean. Ang saya, very technical. Ang tindi ng element of timing. Ang tindi ng ng clean and jerk. Tsaka snatch. Snatch. Sir, patapos na. Konti na lang. Konti na lang, sir. May regalo po kami sa inyo. Ito po. Thank you po. Ito po ay napakagandang Baka Ninong Rai na. kutsilyo yan. Galing sa mga kaibigan natin yes, mula nasyonal. Pero tinan nyo to. Yes. Oh! Diba? Yes. Pero, hindi, may, ano po ako medyo naniniwala po ako sa mga pamahiin Ano mo yung mga pamahiin na wag mong bibigyan ng panyo kasi paiiyakin ka. Wag mo hindi yun. Wag mong bibigyan ng sapatos kasi lalayasan ka. Sabi nila pag binigyan mo daw ng kutsilyo, magkakagalit daw tayo. Ayoko po nun. So, hindi ko po ito binibigay sa inyo. Binebenta ko po ito sa halagang piso. May Okay. piso po ba kayo? Okay, eto. Ay! Sabihin mo, Ninong Ray, binibili ko ang kutsilyo yan sa halagang piso. Ninong Rai, binibili ko ang kutsilyong ito sa halagang piso. Yan, maraming salamat po. At bukod dyan, Thank you sa po inyo na po dito. ito. At kayo po ay officially member na ng Di ba siya na yung magiging founder? Parang Ninong Ray Bakal Ninong Club. Rai! Hindi, bagong member yan. Hindi ako Ako ang founder, ako ang president. Dapat lang. Oo, Ninong Ray Bakal So Club na yan. mag-snatch, clean, and jerk ka na. Yes. Ito po. Magpapapirma lang po ako. Remembrance po. Ilalagay ko po sa gym namin. Hindi po magpapapirma. Pwede po ako magpapirma. Hindi ko mapulot kanina. Ang hirap pulutan, ano? Ito po. Ay! Miss Heidelin, Coach Julius, nasaan ka? Maraming salamat po. Albert Ian de los Santos, na napakalakas. Maraming salamat po sa inyong lahat. And sa lahat na estudyante dito sa Hadwala, maraming salamat po. Huwag niyo kakalimutan na, Hadwala sa Halahala. Oo. Heidelin Diaz Weightlifting Academy sa Halahala, Rizal. Pag nalampasan niyo po yung sipsipin, malapit na po. Medyo malapit na po. Sa lahat ng gustong mag-try ng Olympic weightlifting, pwede niyong kontakin si Miss Heidelin. Or kung gusto mo nang makakita kung ano ba talaga yung nangyayari dito, saan ang event natin? May laro kami na sa
ng HD Lift Off 2026 sa Glorieta Activity Center on August 15 to 16. Kaya see you there. Yes. Kung hindi matutuloy yung schedule ko, pupunta ako doon. Gagawa natin ang paraan yan. Pero yun nga, maraming salamat sa inyo and gusto ko lang sabihin, hindi lahat ng sports ay takbuhan. Merong mga sports na palakasan. Tama po ba? Tama. Okay. Maraming salamat po and Bin, Stretch ka. mag-i-stretch po ako. Ganito po ako mag-stretch eh. Kasi okay naman yan. Basta Siyempre, andito si Ken ang Darak, andito si Rap Strength, Coach Julius, Albert Ian, Hidilyn Diaz, nandito lahat, i-follow nyo lahat. Baka meron pa kayong gusto i-promote, may concert po ba kayo malapit na? wala. Wala kayong concert. Sige. Bagong album. Pero meron tayong bagong event, ang HD Lift Off. Magkita-kita tayo doon mga inaanak. Yes. Albi, dala mo ba yung mga salon pass natin? Tara na, maraming salamat po. Thank you po. Okay. Cut! Hindi.